Mayroon kaming maliit na dekuryenting motor na mahina sa tabi ng pack ng baterya. Tayo ay 70% tubig at 30% lamang ang lupa. At talagang, ang pagkakaroon ng sariwang tubig ay tungkol lamang sa enerhiya at transportation. Sa isang nakakagulat na hakbang, inihayag ni Elon Musk sa X na ililipat ng Tesla ang focus nito mula sa mga sasakyang pinapagana ng baterya patungo sa mga hydrogen fuel cell. Dumating ang desisyon habang nahaharap ang Tesla sa mga hamon sa paggawa ng maramihang 4680 na mga cell ng baterya nito, na humahantong sa kumpanya na maghanap ng mga alternatibong solusyon sa napapanatiling enerhiya. Ipinakilala din ng Musk ang makina ng tubig ng Tesla na inaasahang gaganap ng isang mahalagang papel sa paglipat. Nagtataas ito ng ilang katanungan. Ano nga ba ang dahilan kung bakit napaka-groundbreaking ng makina ng tubig na ito? Paano ito makakaapekto sa industriya ng sasakyan at iba pang sektor? Panatilihin ang panonood para sa pinakabagong teknolohiya sa pag-iisip mula sa Tesla CEO, ang pagkahumaling ni Elon Musk sa sustainability. Si Elon Musk, ang visionary leader sa likod ng Tesla at SpaceX, ay isang kilalang figure sa teknolohiya at sustainability. Ang kanyang hindi natitinag na dedication sa pagbabago ay humantong sa mga groundbreaking na pagsulong sa industriya ng automotive at espasyo. Sa Tesla, ang pangitain ni Elon Musk ay hindi lamang paggawa ng mga dikuryenteng sasakyan. Sinikap niyang baguhin ng lubusan ang transportasyon. Siya ay naging instrumento sa pagpapabilis ng paglipat patungo sa napapanatiling mga solusyon sa enerhiya sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga dekuryenteng sasakyan na mahusay na pagganap at kagustuhan. Ang mga ambisyon ni Musk sa SpaceX ay umaabot sa kabila ng Earth. Iyon sa mga ulat ng media. Nais ng SpaceX na gawing available ang paglalakbay sa kalawakan para sa lahat at magbigay daan para sa colonization ng tao sa Mars. Ang kanyang walang humpay na pagtugis sa mga layuning ito ay nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang modernong teknolohiyang pioneer. Ang makina ng tubig ay napaka-practical at ang dahilan kung bakit naniniwala kami ng labis dito ay masisira ang iyong isip. Tandaan na ang pagsisikap ng SpaceX sa rocket reusability ay binago din ang industriya ng espasyo. Ang matagumpay na paglapag at muling paggamit ng mga rocket ay isa na ngayong realidad salamat sa kahusayan sa engineering ng SpaceX. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng kakayahan ni Musk na maisakatuparan ang mga ambisyosong pangitain. Walang naniwala sa mga pangitain ni Tesla nung nagsimula ito noong 2003. Noon, ang mga dikuryenteng sasakyan ay malawak na tinitingnan bilang hindi practical. Gayunpaman, ang pagtitiyaga ni Musk ay humantong sa paglikha ng Roadster, isang dekuryenteng sasakyan na may mataas na pagganap na lumabag sa mga inaasahan at nagpakita ng potential ng electric mobility. At hindi siya tumigil doon. Ipinakilala ni Tesla ang mga modelong S, X, 3, at Y. Ang bawat modelo ay nagtulak sa mga hangganan ng teknolohiya ng baterya, saklaw, at mga kakayahan sa pagmamaneho na ginagawang mas kaakit-akit na opsyon ang mga dekuryenteng sasakyan para sa mga mamimili. Higit pa sa mga rocket at unang modelo ng Tesla electric car, nagpakita si Elon Musk ng matinding interes sa napapanatiling enerhiya sa pamamagitan ng Tesla Powerwall at mga produktong solar roof. Ang mga Tesla Solar Roof ay idinisenyo upang lumikha ng isang napapanatiling ecosystem ng enerhiya para sa mga tahanan at negosyo. Sa pamamagitan ng pagsasama ng pagbuo ng solar power sa mahusay na pag-iimbak ng enerhiya, ang mga produktong ito ay nag-aalok ng mga practical na solution para sa pagbabawas ng pag-asa sa mga fossil fuel. Bumalik tayo sandali sa paggalugad sa kalawakan. Nakamit ng SpaceX ang mga kahangahangang milestone sa paggalugad sa kalawakan. Binabawasan ng Falcon 9 rocket ang pangangailangan para sa pagsunog sa pamamagitan ng mga hilaw na materyales at production ng rocket. At alam mo na ang Starlink satellite constellation ay naglalayong magbigay ng pandaigdigang saklaw ng internet. Ang mga tagumpay na ito ay nagpapakita ng malawak na epekto ng Musk sa teknolohiya at pagbabago. Ngayon pag-usapan natin ang makina ng tubig. Ang teknolohiyang ito ay gumagana sa isang simple ngunit makabagong prinsipyo, gamit ang tubig upang makabuo ng enerhiya. Ang mga bagay ay malapit ng maging mas kawili-wili. Ang mga traditional na combustion engine ay umaasa sa fossil fuel, habang ang mga dekuryenteng modelo ay tumatakbo sa mga baterya. Wala sa kanila ang makapagbibigay ng antas ng malinis na enerhiya na kailangan ng mundo. Ang makina ng tubig ay gumagamit ng isang proseso na kilala bilang reverse electrolysis. Hatiin natin ito. Ang ordinaryong electrolysis ay gumagamit ng kuryente upang masira ang tubig sa hydrogen at oxygen. Kabaligtaran ang ginagawa ng reverse electrolysis. Pinagsasama nito ang hydrogen at oxygen upang makagawa ng kuryente na may singaw ng tubig bilang ang tanging byproduct. Ginagawa nitong malinis at eco-friendly na mapagkukunan ng enerhiya. Dito gumagana. Ang tubig ay idinagdag sa system, at ang isang paunang input ng enerhiya ay nahahati ito sa hydrogen at oxygen. Ang mga ito ay nakaimbak sa magkahiwalay na mga tangke sa loob ng sasakyan.
Kapag ang makina ay tumatakbo, ang hydrogen ay dumadaloy sa isang fuel cell. Sa loob ng cell, ang hydrogen ay nahahati sa mga proton at electron. Ang mga electron ay lumilikha ng isang electric current upang paganahin ang motor, habang ang mga proton ay pinagsama sa oxygen upang bumuo ng singaw ng tubig. Ang prosesong ito ay isang loop. Ang tubig ay nagiging enerhiya, pagkatapos ay nagiging tubig. Ito ay isang game changer para sa paglikha ng sustainable at environment-friendly na enerhiya. Sa loob ng fuel cell, ang mga proton ay gumagalaw sa isang espesyal na lamad at nagsasama sa oxygen mula sa hangin upang makabuo ng singaw ng tubig. Hanggat ang hydrogen at oxygen ay ibinibigay, ang prosesong ito ay nagpapanatili ng mahusay na pagbuo ng kuryente. Ngunit paano maihahambing ang makinang pinapagana ng tubig na ito sa mga regular at dekuryenteng makina? Ang mga resulta ay nakakabighani. Panatilihin ang panonood upang mahanap ang sagot at marami pa. Ang electric engine ni Elon Musk laban sa makina ng tubig. Ayon sa mga eksperto, ang mga traditional na combustion engine ay humigit kumulang 20 hanggang 30% mahusay na nag-aaksaya ng maraming enerhiya sa anyo ng init. Sa kabilang banda, ang mga dekuryenteng makina ay mas mahusay na may kahusayan na 85 hanggang 90%. Ngunit nakalulungkot, ang mga dekuryenteng makina ay mayroon ding kanilang mga downside. Halimbawa, hanggang ito ay mabagal na nagcha-charge at kalaunan ang baterya ay nauubos sa paglipas ng panahon. Ang makina ng tubig ay nasa gitna na may humigit kumulang 60% kahusayan. Bagamat ang kahusayan nito ay hindi kasing taas ng mga dekuryenteng makina, mayroon itong isa pang malaking pakinabang. Ito ay mas malinis at mas napapanatiling. Ginagawa nitong isang maasahang alternatibo para sa mas berdeng enerhiya sa hinaharap. At hindi lang iyon. Ang makina ng tubig ay gumagamit ng mataas na enerhiya at hydrogen upang pumunta ng mas malayo kaysa sa traditional na mga kotseng pinapagana ng gas. Mag-isip tungkol sa isang kotse na nagbibigay lamang ng singaw ng tubig at hindi nag-iiwan sa iyo ng pag-aalala tungkol sa pagkawala ng kuryente sa kalsada. Iyan ang dahilan kung bakit kawili-wili ang makina ng tubig. Hindi tulad ng mga dekuryenteng sasakyan na nangangailangan ng mahabang oras ng pag-charge, ang makina ng tubig ay mabilis na ma-refuel tulad ng isang gas car. Ang bilis na ito at ang eco-friendly nitong kalikasan ay ginagawa itong isang malakas na opsyon para sa pagbabago ng industriya ng automotive. Ang isa sa pinakamalaking bentahe nito ay ang pagbabawas ng carbon emissions. Ang mga regular na makina ay naglalabas ng maraming carbon dioxide at mga pollutant na nakakapinsala sa kapaligiran at nakakatulong sa pagbabago ng klima. Ang makina ng tubig, sa kabilang banda, ay gumagawa lamang ng singaw ng tubig. Ito ay isang malinis, napapanatiling opsyon na maaaring makatulong na bawasan ang ating carbon footprint at akayin tayo tungo sa isang mas luntiyang hinaharap. Upang ilagay ito sa pananaw, ang isang typical na kotseng pinapagana ng gas ay nagbobomba ng humigit kumulang 4-6 metrikong tonelada ng carbon dioxide taon-taon. Ang paglipat sa mga makina ng tubig ay maaaring ganap na mabura ang mga emission na ito. Bukod pa rito, naniniwala ang mga aktibistang pangkalikasan na ang kalidad ng hangin sa lungsod ay bubuti ng husto ng walang mga nitrogen oxide at iba pang mga nakakapinsalang particle. Ang mga dekuryenteng sasakyan ay mas malinis kaysa sa mga gas car, ngunit hindi sila perpekto. Ang pagmimina para sa mga materyales ng baterya tulad ng lithium at cobalt ay nakakapinsala sa kapaligiran. Kung ang kuryente para sa pag-charge ng mga EV ay nagmumula sa mga fossil fuel, ang carbon savings ay hindi kasing laki ng inaangkin nila. Ang susunod na malinis na option ay ang mga hydrogen fuel cell dahil gumagawa lamang sila ng tubig bilang basura, ngunit hindi ito kasing simple ng tunog. Ang production ng hydrogen ay kadalasang umaasa sa natural na gas na naglalabas pa rin ng carbon. Ipinapakita nito kung gaano nakakalito ang paghahanap ng mga tunay na napapanatiling paraan upang mapalakas ang transportasyon. Ang makina ng tubig ay nag-aalok ng isang magandang hakbang tungo sa isang mas malinis at luntiyang hinaharap. Ang pag-iimbak at pagdadala ng hydrogen ay madali. Ito ay may mababang density ng enerhiya at nangangailangan ng mga tangke ng mataas na presyon upang mapanatili itong matatag. Kung ano ang ginawa ng mga inhinyero ng Tesla upang ayusin iyon ay masisira ang iyong isip. Naniniwala ang mga inhinyero ng Tesla na gamit ang reverse electrolysis, mas malinis at mahusay ng kanilang makina ng tubig ang mga isyong ito. Nakalimutan naming banggitin ang isa pang mahalagang aspeto na ang pananalapi. Sa pananalapi, ang makina ng tubig ay maaring makatipid ng malaki sa katagalan.
Ang gas engine ay nangangailangan ng regular na pagpapanatili tulad ng pagpapalit ng langis at pag-ayos ng tambutso na dumarami sa paglipas ng panahon. Ang mga dikuryenteng sasakyan ay may mas kaunting mga gumagalaw na bahagi, kaya mas mura ang mga ito sa pagpapanatili. Ngunit ang pagpapalit ng baterya ay mahal at maaring makaapekto sa kapaligiran. Sa mas simpleng pagkakagawa nito at mas kaunting bahagi, ang makina ng tubig ay nangangailangan ng mas kaunting pangangalaga at may mas mababang gastos sa pagpapatakbo. Ang mga pagtitipid na ito ay maaring gawing mas abot kayang pagpipilian para sa mga tao. Markang tumaya na ito ay magiging isang mas malinis, matipid na alternatibo sa traditional at dikuryenteng mga sasakyan. Ang bahagi ng mga makina ng tubig, tulad ng mga fuel cell at electrolysis system, ay ginawa upang tumagal, na posibleng nagbibigay sa mga sasakyan ng mas mahabang buhay. At hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa presyo. Habang umuunlad ang teknolohiya at nagiging mass-produce, maaaring bumaba ang paunang presyo ng mga water engine na sasakyan na ginagawang mas abot kaya ang mga ito para sa lahat. Hindi ito nangangahulugan na ang paglipat sa mga makina ng tubig ay walang patas na bahagi ng mga hamon. Mga hamon at pagkakataon sa paggamit ng mga makina ng tubig. Para sa mga panimula, kailangang magbayad ng malaking pamumuhunan si Tesla upang mag-set up ng mga istasyon ng refueling. Maring kailanganin nilang magtayo o mag-upgrade ng mga bagong istasyon upang mahawakan ang teknolohiya ng pag-refueling ng tubig. Hindi lang iyon, dapat magtulungan ang mga gobyerno at pribadong kumpanya para maging realidad ang network na ito. Sa pandaigdigang saklaw, maaring mabawasan ng mga makina ng tubig ang ating pag-asa sa langis. Ito ay maaring humantong sa mas matatag na presyo ng gasolina at mapawi ang mga tensyon na dulot ng mga issue sa supply ng langis. Ang paglipat patungo sa napapanatiling enerhiya ay maaring magkaroon ng malaki, positibong epekto sa pandaigdigang ekonomiya sa katagalan. Sa magandang bahagi, ang pagbabagong ito ay maaring pasiglahin ang paglikha ng trabaho sa mga bagong industriya na nakatuon sa teknolohiya ng makina ng tubig, pagmamanupaktura, at pag-unlad ng infrastruktura. Ang isa pang critical na problema na kailangang lutasin ni Tesla ay ang pagtagumpayan ng paglaban sa pagbabago sa industriya. Tandaan na ang kasalukuyang infrastruktura ng automotive ay nakaugat sa mga fossil fuel, mula sa mga proseso ng pagmamanupaktura hanggang sa mga network ng refueling. Maraming mga manlalaro sa lumang sektor ang makakahanap ng paglipat patungo sa mga makina ng tubig na hindi kanais-nais. Upang matugunan ang mga hamong ito, maaaring gumana si Tesla sa mga kasalukuyang teknolohiya at kadalubhasaan. Halimbawa, maraming mga prinsipyo ng teknolohiya ng hydrogen fuel cell, tulad ng disenyo at imbakan, ay maaaring ilapat sa mga makina ng tubig. Mapapadali nito ang mas mabilis na pag-unlad at pag-deploy ng bagong teknolohiya. Ngunit ano ang hinaharap para sa makina ng tubig ng Musk? Ito ba ay muling tukuyin ang aming diskarte sa enerhiya at transportation, o mamamatay ba ito sa ilalim ng mga pag-atake mula sa mga hadlang na ito? Napanood ng industriya ng sasakyan ang anunsyo ni Musk ng may matinding interes at kinikilala ng bawat manlalaro ang potensyal na pagkagambala na maaaring idulot ng teknolohiyang ito. Upang matiyak ang malawakang pag-aampon, dapat ding bumuo ang Tesla ng mahusay at cost-effective na reverse electrolysis system, magtatag ng matatag na infrastruktura sa pag-refueling ng tubig, at tiyakin ang kaligtasan at pagiging maaasahan ng teknolohiya. Kung matutugunan ang mga hamong ito, maaaring baguhin ng makina ng tubig ang industriya ng automotive at magbigay daan para sa isang mas malinis, mas napapanatiling hinaharap. Maaring magulat ka sa reaction ng mga pangunahing manlalaro sa anunsyo ni Elon Musk. Ang mga pangunahing manlalaro sa industriya ng automotive, tulad ng Toyota at Hyundai, na matagal nang nagtaguyod ng teknolohiya ng hydrogen fuel cell, ay nagpahayag ng magkakaibang mga reaction sa pakikipagsapalaran ng Musk. Iyon sa mga eksperto sa industriya. Tinitingnan ng Toyota ang pagsusumikap ng Musk bilang isang pagpapatunay ng matagal na nitong paniniwala sa potential ng hydrogen. Nakikita nila ito bilang isang positibong hakbang patungo sa mas malawak na pagtanggap at pamumuhunan sa infrastruktura ng hydrogen. Ang Toyota ay gumawa ng maraming pamumuhunan sa pagsasaliksik ng hydrogen engine. Ang Hyundai ay nagsagawa ng mas konserbatibong paninindigan sa pagsasaliksik ng hydrogen engine. Iminumungkahi ng mga ulat ng media na ang Hyundai ay hindi handa na mamuhunan ng malaki sa pagpapaunlad na kailangan upang suportahan ang mga teknolohiya ng hydrogen at water engine. Nagdududa ka pa ba sa pagiging posible ng makina ng tubig? Well, hindi ka nag-iisa. Kahit na ang mga batikang eksperto sa industriya ay wala sa parehong pahina tungkol dito. Bagamat ikinakabit ito ng ilan bilang isang groundbreaking na hakbang na maaaring mapabilis ang paglipat sa sustainable energy, ang iba ay nagpahayag ng pag-aalinlangan tungkol sa mga real-world na application. Ayon kay Joseph Romm, isang dating opisyal ng kagawaran ng enerhiya ng U.S.
Ang mga sasakyang hydrogen ay kabilang sa hindi gaanong mahusay at pinakamahal na paraan upang mabawasan ang mga greenhouse gas emissions. Hindi lang iyon. Nagtalo din si Rome na ang mga gastos sa infrastruktura para sa isang buong bansa na network ng mga istasyon ng hydrogen refueling ay magiging masyadong mahal para sa sinumang tao o gobyerno na pasanin. Bukod pa rito, mahigit 100 siyentipiko, sa pangunguna ni Professor David Siba ng University of Cambridge, ang pumuna sa paggamit ng mga sasakyang pinapagana ng hydrogen para sa Paris 2024 Olympics. Nagtalo sila na ang mga sasakyang ito ay hindi kasing kapaligiran gaya ng inaangkin, na itinuturo na ang mga sasakyang hydrogen ay nangangailangan ng humigit kumulang 3 beses na mas maraming nababagong kuryente kaysa sa mga dekuryenteng sasakyan ng baterya. Napansin din nila na ang karamihan sa hydrogen ay ginawa mula sa mga fossil fuel na nagpapabagabag sa mga birding credential nito. Marahil ang makina na pinapagana ng tubig ng Tesla ay tutugon sa ilan sa mga takot na itinaas ng mga kritikong ito. Ano man ang sabihin ng mga eksperto, ang pinakahuling sinasabi ay nasa publiko na inaasahang maging mga produkto at gumagamit. Kaya paano eksaktong tumugon ang publiko sa mga aspiration ng makina ng tubig ng Elon Musk? Reaction ng publiko sa anunsyo ni Elon Musk. Ang anunsyo ni Elon Musk tungkol sa makina ng tubig ay sinalubong ng pananabik, pag-usisa at pagdududa. Ang mga tagahanga ng Tesla at mga environmentalist ay masigasig na nagbabahagi ng potential para sa mas malinis, mas mahusay na mga makina sa social media. Gusto ng marami na bawasan natin ang mga emission at ang pagkakataong muling tukuyin ang napapanatiling transportation. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Alalahanin na ang ideya ng isang makina ng tubig ay palaging binabalewala ni Elon Musk. Ang mga tao ngayon ay nagtataka kung bakit siya biglang lumipat mula sa kanyang nakaraang pag-aalinlangan sa teknolohiya ng hydrogen. Ngunit may isa pang nakakagambalang katotohanan. Panatilihin ang panonood upang malaman. Ang isa sa mga pinakamalaking alalahanin ay ang pagbuo ng isang ganap na bagong infrastruktura sa paglalagay ng gasolina. Habang ang mga istasyon ng gas ay nasa lahat ng dako at ang mga network ng pag-charge ng dikuryenteng sasakyan ay mabilis na lumalaki, ang paglikha ng isang katulad na sistema para sa mga makina ng tubig ay mangangailangan ng malaking pagpopondo at pakikipagtulungan. Ang tagumpay ng teknolohiyang ito ay nakasalalay sa pagharap sa ilang malalaking hadlang. Una, ang reverse electrolysis ay dapat maging mas mahusay at abot kaya. Pangalawa, kailangang bumuo ng malawakang user-friendly na refueling network. Panghuli, ang pagwawagi sa publiko ay mangangailangan ng pagtugon sa mga pangamba tungkol sa mga gastos, kaligtasan, at pagiging practical. Kung malalampasan ni Musk at ng kanyang koponan ang mga hadlang na ito, maaaring baguhin ng makina ng tubig ang transportation at magbigay daan para sa mas luntiang hinaharap. Kahit hindi ito magiging madali. Ang paglalakbay na ito ay puno ng napakaraming hindi alam. Oras lamang ang magsasabi kung ang matapang na pangitaing ito ay magiging isang katotohanan. Sa kaibahan sa malawakang network ng mga istasyon ng gas at ang mabilis na lumalawak na infrastruktura para sa pagsingil ng dikuryenteng sasakyan, ang infrastruktura para sa mga hydrogen fuel cell ay nananatili sa mga unang yugto nito. Ang mga station ng pag-refueling ng hydrogen ay medyo kakaunti sa buong mundo, pangunahing nakatuon sa mga rehiyon tulad ng California, Japan, at mga bahagi ng Europa. Bagamat nag-aalok ang network na ito ng pundasyon para sa mga makina ng tubig na gumagamit ng katulad na proseso ng pag-refueling na nakabatay sa hydrogen, kinakailangan ang makabuluhang pagpapalawak upang suportahan ang malawakang paggamit. At ang magandang balita ay may plano si Tesla. Ayon sa mga mapagkukunan ng kumpanya, gagamitin ng Tesla ang kadalubhasaan nito upang bumuo ng mga istasyon ng supercharging ng EV. Plano ng kumpanya na i-retrofit ang mga kasalukuyang istasyon ng EV na may mga kakayahan sa pag-refuel ng hydrogen at bumuo ng mga bagong istasyon na particular na idinisenyo para sa mga makina ng tubig. Ang ambisyosong gawaing ito ay nangangailangan ng malaking pamumuhunan sa pakikipagtulungan sa mga pamahalaan at mga kasosyo sa pribadong sektor upang magarantiya ang malawakang kakayahang magamit at kaginhawahan para sa mga mamimili. Ngunit nananatili ang mga pangunahing katanungan tungkol sa bilis kung saan maaaring itayo ang network na ito at ang mga hadlang sa logistical at financial na dapat malampasan. Mahalaga ang mga tanong na ito habang umuusad ang Tesla sa paglulunsad ng water engine nito. Ang halaga ng pagpapaunlad ng infrastruktura, ang maaasahang production at pamamahagi ng hydrogen, pagsunod sa mga regulation sa kaligtasan, at pangunawa ng publiko ay nagdudulot ng mga makabuluhang hamon na dapat tugunan upang matagumpay na maisama ang bagong teknolohiyang ito. Ang kaligtasan ay hindi maikakailan na pinakamahalaga kapag nagpapakilala ng bagong teknolohiya at ang makina ng tubig ay walang pagbubukod. Malapit na naming ibunyag ang isang critical na depekto sa konsepto ng makina ng tubig. Hindi mo gustong makaligtaan ang susunod na eksena.
Bagamat nag-aalok ang hydrogen ng malinis na pinagmumula ng enerhiya, ito rin ay lubos na nasusunog at nangangailangan ng maingat na paghawak. Tandaan na ang makina ng tubig ay nagko-convert ng tubig sa hydrogen, mahalagang namamana ang mga hamon sa kaligtasan na ito. Upang mabawasan ang mga potential na panganib, nagpatupad si Tesla ng ilang mga hakbang sa kaligtasan. Halimbawa, isasama nila ang isang advanced na sistema ng pag-iimbak ng hydrogen upang matiyak na ligtas na nakaimbak ang hydrogen sa loob ng sasakyan. Ang mga sistemang ito ay idinisenyo upang makayanan ang mataas na presyon at maiwasan ang mga pagtagas na sumasailalim sa mahigpit na mga pamamaraan ng pagsubok upang matugunan at lumampas sa mga pamantayan sa kaligtasan na itinakda ng mga international na katawan ng regulation. Sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa kaligtasan sa bawat yugto ng pag-unlad at pag-deploy, layunin ng Tesla na itatag ang makina ng tubig bilang isang maaasahan at ligtas na teknolohiya. Gayunpaman, kung ang mga hakbang sa kaligtasan na ito ay ganap na magpapagaan ng mga alalahanin ng publiko ay nananatiling makikita. Ang pagbuo ng tiwala at pagtiyak ng kumpiyansa ng publiko ay mangangailangan ng patuloy na communication at transparency tungkol sa mga feature at protocol sa kaligtasan ng teknolohiya. Ang mga karagdagang hakbang tulad ng mga kampanya sa pampublikong kamalayan at mga independenteng certification sa kaligtasan ay maaring higit pang mapahusay ang pangunawa sa makina ng tubig bilang isang ligtas at mapagkakatiwalaang alternatibo. Dinadala tayo nito sa issue ng mga kinakailangan sa batas at regulation. Ang mga regulation tungkol sa pag-imbak, transportation, at paggamit ng hydrogen ay iba sa lahat ng bansa. Kakailanganin ng Tesla na makipagtulungan ng malapit sa mga regulatory body upang matiyak ang pagsunod at secure ang mga kinakailangang pag-aproba para sa malawakang paggamit ng bagong teknolohiyang ito. Ang problema ay ang prosesong ito ay hindi kasing dali ng tila. Gabayan ka namin sa proseso. Madalas itong nagsisimula sa malawak na documentation, mahigpit na pagsubok, at patuloy na pag-uusap sa mga regulator upang tugunan ang mga alalahanin at umangkop sa mga umuusbong na kinakailangan. Kung wala ang mga pagsisikap na ito, hindi kailanman malalampasan ni Tesla ang mga hadlang sa regulation. May isa pang mahalagang tanong na dapat sagutin. Sulit ba ang stress? Ang kaso para sa makina ng tubig. Magsimula tayo sa kung paano inihahambing ang makina ng tubig sa mga cell ng hydrogen fuel. Nabanggit namin kanina na ang mga hydrogen fuel cell ay nag-aalok ng mataas na density ng enerhiya na nagbibigay daan sa mahabang hanay ng pagmamaneho at mabilis na oras ng pag-refuel. Ang mga ito ay naglalabas lamang ng singaw ng tubig na ginagawa itong palakaibigan sa kapaligiran. Gayunpaman, lumilitaw ang mga hamon sa paggawa, pag-imbak, at pagdadala ng hydrogen gas na lubos na nasusunog at nangangailangan ng espesyal na infrastruktura. Ang mga makina ng tubig ay mas mahusay sa on-demand na production ng hydrogen. Ito ay nagpapahiwatig na maaari silang mag-alok ng mas mahusay na imbakan at mabawasan ang mga panganib na nauugnay sa paghawak ng hydrogen gas. Ngunit hindi lang iyon. Ang makina ng tubig ay maaring isama ng walang putol sa mga pinagkukunan ng nababagong enerhiya na higit na nagpapahusay sa pagpapanatili. Gayunpaman, ang reverse electrolysis ay nangangailangan ng isang makabuluhang paunang input ng enerhiya na maaring makaapekto sa pangkalahatang kahusayan. Ang pangunahing punto ay ang tagumpay ng makina ng tubig ay nakasalalay sa iba't ibang mga kadahilanan, kabilang ang kakayahan nitong pagtagumpayan ang mga technical na hamon, ang pagtatag ng matatag na infrastruktura sa paglalagay ng gasolina, at ang pagiging mapagkumpetensya nito sa mga kasalukuyang teknolohiya tulad ng mga hydrogen fuel cell at mga dekuryenteng sasakyan. Napag-usapan namin ang mataas na halaga ng pananaliksik, pagpapaunlad, at pamumuhunan na kailangan para sa mga sasakyang pinapagana ng tubig. Maaring nagtataka ka tungkol sa potential na kita ng Tesla at ng mga potential na mamumuhunan. Ang potential sa merkado para sa mga makina ng tubig ay mukhang may pag-asa kahit na mahirap. Ang magandang balita ay ang industriya ng automotive ay naglilipat ng focus sa pagbabawas ng mga carbon emissions at pag-adopt ng mga napapanatiling mapagkukunan ng enerhiya. Ang mga pamahalaan sa buong mundo ay nagtatakda ng mahigpit na mga target sa emission at nag-aalok ng mga insentibo para sa malinis na teknolohiya ng enerhiya na lumilikha ng isang kanais-nais na kapaligiran para sa pagbabago tulad ng makina ng tubig. Kaya ang mga innovator tulad ni Elon Musk ay hindi nag-iisa sa kanilang pangako sa pagpapanatili. Sa potential sa merkado,
Ang mga makina ng tubig ay maaring mag-apela sa mga maagang nag-ampon at mga mamimiling may kamalayan sa kapaligiran sa paunang yugto. Gayunpaman, habang bumubuti ang teknolohiya at bumababa ang mga gastos, mas maraming tao ang magpapatibay nito. Ayon sa mga pagtataya mula sa mga analyst, ang mga makina ng tubig ay maaring makakuha ng malaking bahagi ng merkado sa susunod na dekada kung malulutas ng Tesla ang mga issue sa kahusayan at infrastruktura at palakihin ang pagmamanupaktura at pag-deploy. Maaring kailanganin din ng Tesla na makipagsosyo sa publiko at commercial na sektor upang magarantiya ang paglago na ito. Mahalagang banggitin na ang mga makina ng tubig ay hindi mag-iisa sa merkado. Kakailanganin pa rin ng tech na makipagkumpetensya sa mga naitatag na teknolohiya tulad ng mga dekuryenteng sasakyan ng baterya at mga hydrogen fuel cell. Ang bawat isa sa mga teknolohiyang ito ay may mga kalakasan at kahinaan nito at ang mga salik tulad ng gastos, saklaw, oras ng paglalagay ng gasolina, at epekto sa kapaligiran ay makaka-impluwensya sa mga kagustuhan ng consumer. Bukod sa determination ni Elon Musk at sa katalinuhan ng mga inhinyero ng Tesla, iba pang mga kadahilanan ang tutukoy sa kapalaran sa merkado ng mga makina ng tubig. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga patakaran ng gobyerno, mga pagsulong sa teknolohiya, at mga hinihingi ng consumer. Ngayon mayroong isang bagay na nakakatakot sa mga salik na ito. Ang nakakatakot na balita ay hindi sila pare-pareho. Ang mga makina ng tubig ay dapat umangkop at mag-evolve upang manatiling mapagkumpetensya sa dinamikong kapaligirang ito. Sa huli, ang tagumpay ng mga makina ng tubig ay magdedepende sa combination ng technological na pagbabago, estratehikong pakikipagsosyo, at isang paborableng patakaran. Kung magsasama-sama ang mga elementong ito, ang makina ng tubig ay may potential na makagambala sa industriya ng sasakyan at makatutulong ng malaki sa isang mas malinis, mas napapanatiling hinaharap. Maglakad-lakad tayo sa memory lane para sa mga nagdududa sa teknolohiyang ito. Ang aming ibubunyag ay ganap na magbabago sa iyong isip tungkol sa mga makina ng tubig. Ang paglalakbay ng teknolohiya ng makina ay nagsimula ilang siglo na ang nakalilipas sa pag-imbento ng steam engine sa huling bahagi ng ika-17 siglo. Ang mga pioneer tulad ni Thomas Newcomen at James Watt ay makabuluhang pinahusay ang mga naunang disenyong ito na binago ang transportation at industriya. Ang mga makina ng singaw ay naging puwersang nagtutulak sa likod ng revolusyong pang-industriya na nagpapagana sa mga lokomotibo, barko, at pabrika. Gayunpaman, nasaksihan ng huling bahagi ng ika-19 na siglo ang paglitaw ng internal combustion engine. Salamat sa katalinuhan ng mga inventor tulad ni Nicholas Otto at Rudolf Diesel. Ang 4-stroke engine ni Otto at ang compression ignition engine ng Diesel ay naglatag ng pundasyon para sa modernong mga makina ng gasolina at diesel. Nag-aalok ang mga makinang ito ng higit na kahusayan at lakas na humahantong sa malawakang paggamit sa mga sasakyan, sasakyang panghimpapawid at mga barko. Ang ika-20 siglo ay nakakita ng higit pang mga pagpipino sa mga internal combustion engine na may mga materyales, fuel injection system, at turbocharging advancements. Ang mga pagpapahusay na ito ay nagpahusay sa pagganap, kahusayan sa gasolina, at control ng mga emission, na ginagawang ang mga internal combustion engine ang koronang hiyas ng modernong transportation. Gayunpaman, lumaki ang mga alalahanin tungkol sa pollution at pagkaubos ng fossil fuel at tumindi ang paghahanap ng mga alternatibong fuel engine. Dinadala tayo nito sa huling bahagi ng ika-20 at unang bahagi ng ika-21 siglo nang nagsimulang magkaroon ng traksyon ang mga dekuryenteng sasakyan. Nangako sila ng isang mas malinis at mas napapanatiling alternatibo sa traditional na combustion engine. Ang pagbabagong ito patungo sa electric mobility ay nagmamarka ng isang bagong kabanata sa patuloy na ebolusyon ng teknolohiya ng makina na hinihimok ng pangangailangan para sa isang mas malinis at mas napapanatiling hinaharap. Ang mga kumpanyang tulad ng Tesla, sa ilalim ng pamumuno ni Musk, ay nanguna sa EV revolution na may mga pagsulong sa teknolohiya ng baterya, saklaw, at infrastruktura sa pagsingil. Gayunpaman, ang tawag para sa mga alternatibong makina ng gasolina ay dumating ng mas maaga kaysa sa kamakailang mga pagsisikap ni Musk. Naalala mo ba na ang mga hydrogen fuel cell ay binuo noong 1960s? Gumamit ang NASA ng mga hydrogen fuel cell upang palakasin ang spacecraft sa panahon ng mga mission ng Apollo na nagpapakita ng potential ng teknolohiya. Gayunpaman, hindi namin naabot ang pag-ampon sa isang commercial na sukat dahil sa ilang mga problema. Halimbawa, ang halaga ng production, imbakan, at infrastruktura ng hydrogen ay masyadong mataas. Ang isa pang kapuri-puri na pagtatangka ay ang pagbuo ng mga biofuel engine. Noong unang bahagi ng 2000s, nagkaroon ng pagtaas ng interest sa mga biofuel tulad ng ethanol at biodiesel na nagmula sa mga halaman at organikong basura. Habang nag-aalok ang mga biofuel ng nababagong mapagkukunan ng enerhiya, nahaharap din sila sa mga limitation.
Ang paggawa ng isang maliit na dami ng biofuels ay nangangailangan ng napakaraming lupain at tubig na pang-agrikultura na nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa seguridad sa pagkain at pagpapanatili ng kapaligiran. Ang mga dekuryenteng sasakyan mismo ay kumakatawan sa isang malaking pagbabago sa teknolohiya ng makina. Ang mga magang EV, gaya ng General Motors EV1 noong 1990s, ay nagpakita ng potential ng electric propulsion. Gayunpaman, ang limitadong saklaw, mataas na gastos, at hindi sapat na infrastruktura sa pagsingil ay humadlang sa malawakang pag-aampon, hanggang sa mga pagsulong sa mga baterya ng lithium-ion at ang pagtatatag ng malawak na mga network ng pag-charge na nagsimulang umunlad ang mga EV. Ang isang mahalagang aral mula sa kasaysayan ng mga alternatibong makina ng gasolina ay ang mahalagang papel ng infrastruktura. Parehong nahaharap sa malalaking hamon ang mga hydrogen fuel cell at mga naunang EV dahil sa kakulangan ng sapat na infrastruktura. Ang plano ni Musk na gamitin ang kasalukuyang supercharger network ng Tesla para sa hydrogen refueling ay tutugunan ang hadlang na ito ng direkta. Sa kabila ng pagiging nababago, ang mga biofuel ay madalas na kumonsumo ng mas maraming enerhiya sa panahon ng production kaysa sa kanilang ani. Nilalayon ng Musk na i-maximize ang energy efficiency sa pamamagitan ng pag-optimize ng reverse electrolysis process sa water engine na tinitiyak na ang paghahati ng tubig at muling pagsasama ng hydrogen at oxygen ay kasing epesyente hanggat maaari. Sa makasaysayang konteksto na ito, kinakatawan ng water engine ng Musk ang pinakabagong evolution sa paghahanap para sa mas malinis, mas napapanatiling teknolohiya ng makina. Sa pamamagitan ng pagbuo sa mga tagumpay at pagkatuto mula sa mga hamon ng mga nakaraang inobasyon, muling itinutulak ng Musk ang mga hangganan. Sinusubukan niyang tugunan ang mga limitasyon ng nakaraang mga alternatibong teknolohiya ng gasolina, habang ginagamit ang kasalukuyang infrastruktura at kadalubhasaan na binuo para sa mga dekuryenteng sasakyan. Kaya kung sa tingin mo ay hindi magagawa ang interest ni Elon Musk sa mga makina ng tubig, dapat mong tingnan ang evolution ng teknolohiya ng makina. Tanda ng lumang kasabihan, ang pangangailangan ay ang ina ng invention. Isaalang-alang din natin kung saan tayo pupunta dito. Ano ang hinaharap para sa teknolohiya ng makina ng tubig at kung sino ang magiging pangunahing manlalaro bukod sa Tesla? Ang pinakakagiliw-giliw na bahagi ng video ay nasa unahan lamang. Hindi mo ito mapapalampas para sa mundo. Ang hinaharap ng teknolohiya ng makina ng tubig. Habang ang makina ng tubig ng Tesla ay may malaking pangako, maraming kumpanya at mga innovation ang maaaring lumabas bilang mga kakompetensya sa napapanatiling transportation. Kunin ang Nikola Corporation. Halimbawa, dalubhasa ito sa mga track na pinapagana ng hydrogen at nagpapakita ng potential na carryable. Sa kabila ng mga pagkabigo, gumawa si Nikola ng mga hakbang sa pagbuo ng mga heavy-duty na sasakyan na gumagamit ng mga hydrogen fuel cell. Narito ang catch. Nakatuon sila sa commercial na merkado na maaring magdulot ng malaking hamon sa Tesla, lalo na sa long-haul trucking sector. Gumagawa din ang BMW sa teknolohiya ng water engine na may malakas na reputation sa tatak at kadalubhasaan sa engineering. Ang kumpanya ay naggalugad ng teknolohiya ng hydrogen fuel cell, nagbubunyag ng mga prototype at nangangako sa karagdagang pananaliksik. Ang pagpasok ng BMW sa merkadong makina ng tubig ay maaring magpatindi ng competition, lalo na sa segment ng luxury vehicle. Ang isa pang manlalaro na magkakaroon ng malaking taya ay si Rivian. Para sa mga hindi familiar sa tatak, ang Rivian ay isang electric vehicle startup na sinusuportahan ng mga pangunahing mamumuhunan tulad ng Amazon at Ford. Bagamat ito ay kasalukuyang nakatutok sa mga bateryang dekuryenteng sasakyan, ang makabagong diskarte at malaking pagpopondo ni Rivian ay maaring magbigay daan dito na lumiko patungo sa teknolohiya ng makina ng tubig kung lumipat ang demand ng merkado sa direksyong iyon. Gayunpaman, ang pakikipagtulungan ay nananatiling mahalaga para sa mabilis na pag-unlad at malawakang paggamit ng mga makina ng tubig. Ang Tesla ay may kasaysayan ng pagbuo ng mga strategic partnership para isulong ang mga technological na layunin nito. Ang pakikipagtulungan sa iba pang mga kumpanya ng sasakyan, mga tagapagbigay ng enerhiya, at mga institusyon ng pananaliksik ay maaring mapabilis ang pagbabago, mapadali ang pagbuo ng infrastruktura, at mapababa ang mga gastos na sa huli ay makikinabang sa buong industriya at mga mamimili. Ang competition para sa mga makina ng tubig ay malamang na maging dynamic at malakas. Ang tagumpay ng Tesla ay magdedepende sa teknolohikal na husay at kakayahan nitong malampasan ang mga katunggali, bumuo ng mga madiskarteng alyansa, at umangkop sa pagbabago ng mga pangangailangan sa merkado. Maring makipagsosyo si Tesla sa mga nangungunang kumpanya ng tech, universidad, at institusyon ng pananaliksik upang makakuha ng access sa makabagong pananaliksik,
espesyal na kaalaman, at mga advanced na teknolohiya na nagpapabilis sa pagbuo at pagpipino ng makina ng tubig nito. Ang pakikipagtulungan sa mga universidad na nangunguna sa pagsasaliksik ng hydrogen ay makakatulong sa Tesla na mapahusay ang kahusayan at pagganap ng makina ng tubig nito. Halimbawa, ang pakikipagsosyo sa mga departamento ng agham ng materyales ay maaring humantong sa pagbuo ng mas matibay at mahusay na mga sistema ng electrolysis. Ang pakikipagtulungan sa mga eksperto sa pag-imbak at transportation ng hydrogen ay maaring magresulta sa mas ligtas at mas compact na mga solusyon sa imbakan. Higit pa rito, ang pakikipagsosyo sa mga tech na higante tulad ng Google o Apple ay maaring isama ang mga advanced na software at AI na kakayahan sa mga water engine na sasakyan. Hindi lang iyon. Upang makamit ang tunay na pagpapanatili ng kapaligiran, ang hydrogen na ginagamit sa mga makina ng tubig ay maaring gawin sa pamamagitan ng electrolysis na pinapagana ng mga nababagong mapagkukunan ng enerhiya tulad ng solar or wind power. Isipin ang mga bahay na may mga solar panel na gumagawa ng hydrogen fuel sa araw na pagkatapos ay ginagamit upang paandarin ang mga sasakyang makina ng tubig. Gayunpaman, ang mga potential na application ng mga makina ng tubig ay umaabot ng higit pa sa mga sasakyan. Ayon sa mga tagaloob, sinasaliksik ni Tesla ang paggamit ng teknolohiyang ito sa sektor ng aviation. Ang mga barkong pinapagana ng mga makina ng tubig ay maaring makabuluhang bawasan ang epekto sa kapaligiran ng pandaigdigang pagpapadala na nag-aambag sa mas malinis na karagatan at hangin. Ito ay particular na mahalaga kung isasaalang-alang ang makabuluhang contribution ng industriya ng pagpapadala sa pandaigdigang greenhouse gas emissions. Ang makina ng tubig ay maaring magbigay ng isang napapanatiling alternatibo sa mabibigat na industriya na may mataas na pangangailangan sa enerhiya na binabawasan ang pag-asa sa mga fossil fuel at pagputol ng mga emission. Maaari rin itong magkaroon ng malaking epekto sa mga sektor tulad ng pagmamanupaktura, pagmimina, at construction na tumutulong sa kanila na lumipat patungo sa mas malinis na pinagkukunan ng enerhiya. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng malinis at napapanatiling solusyon sa enerhiya, ang mga makina ng tubig ay may potential na baguhin hindi lamang ang transportation, kundi pati na rin ang pagbuo ng kuryente at mga prosesong pang-industriya na nag-aambag sa isang mas berde at mas napapanatiling hinaharap. Salamat sa pananatili sa amin. Sa palagay mo, tatatakan ba ng makina ng tubig ang hinaharap ng malinis na transportasyon ng enerhiya? Ibahagi ang iyong mga opinion sa amin sa section ng komento. Kung nasiyahan ka sa video, i-like, ibahagi, at mag-subscribe sa aming channel. Gayon din, i-click ang sumusunod na video sa iyong screen at masisiyahan ka dito.